Yo, Katindes, your female casual battle rap para nandito tayo ngayon para manood, mag-react at mag-review ng rap battle. Unang review ngayong taon, nirelease to nung bagong taon and today is January 3. Ngayon ko pala siya papanoorin. Siyempre, alam nyo na, Tipsy D versus Mot. Ang panalo dito si Mot, still undefeated. Pero kung magiging honest ako sa inyo, bago magsimula yung battle na to, kahit nung dating pinag-uusapan pa lang siya na sana maikasa siya, fair match eh. Pero parang slight edge na pinipili ko si Tipsy D dahil nga sa naging PSP run ni Mot. Parang yun lang naman yung naging dahilan kung bakit parang feeling ko may tulog siya kay Tipsy D. Pero galing, nanalo si Mot, ang galing. Hindi naman ako bias na sana si Tipsy D yung manalo. Parang sobrang pantay nila sa paningin ko at kung kailangan lang talagang mamili, slight edge lang na kay Tipsy D ako. Ito ang ating unang reaction video ngayong taon. Kamusta ang inyong New Year? Pinanood nyo ba to ng saktong release niya? Alam ko maingay nun eh. Kung makapansin nyo pala na medyo bago yung background natin. Nagre-arrange kasi kami ng room. Dati, nandito yung table ko, banda dito. Dito talaga magandang pwesto eh. Sa totoo lang, yung saan yung pwesto ko ngayon. Pero hindi ko siya magawa dati dahil andito yung bintana, so yung ilaw manggagaling doon. And naisip ko, bumili na lang ako ng ilaw, di ba? Kaya yan. Kamusta yung setting natin ngayon? Okay ba? Camera setup, lighting setup, rate nyo sa comment kung mas gusto nyo yung ganitong setup natin. Okay, na tayo magpatumpik-tumpik, simulan na natin. Excited na ako, let's go! Madalas ang pinakamasaya, pinaka-energetic, pinaka-buhay na event sa akin yung ahon. Pero na lang, syempre kapag may laban ako, Excited na, ayun, balancing excited tsaka Usually, hindi ko na pinapanood yung ganito eh, mga nagsasalita sila bago magsimula yung laban. I mean, pagka sa reaction video, hindi ko na pinapanood yung ganito, yung nagsasalita sila sa intro. Kasi feeling ko, kayo, napanood nyo na to eh. Tingnan nyo na lang yung reaction ko eh. Kaya, diretso na lang tayo sa battle. Pero, eto, feeling ko, kailangan siya. History to eh. pagbabalik ko sa stage ng flip top. hindi ko na masyadong iniisip yung gagawin ni Mot kasi given na yun eh. Hindi yan undefeated ng walang dahilan. Yes. Magaling siya palagi siyang handa. Ako, hindi ko sigurado pero masasabi kong one for the books talaga tong matchup na to. Ang bilis ng stardom ni Mot nung nagsisimula siya sa karir niya kasi nga undefeated tsaka siguro ngayon lang tayo nakakita ng ganun kabata. Talagang napaka-bibo. May mga scheme siya na mahaba pero yung payoff talaga maganda. Ako rin naman, hindi naman ako nagpapabaya sa battle ko. Oo, lahat naman kami, may mga trabaho lahat kami pero mahanapan natin ng paraan yan para paghandaan. Ganun ang ginawa ko. Ano pa rin eh, parang ganun pa rin kung ano pa rin yung style ko, kung ano pa rin yung flavor ko pagdating sa punchline, kung ano yung ganun pa rin naman. Parang ang unusual lang na nangyari sa paghahanda ko ngayon, parang pakiramdam ko na mahahaba yung mga rounds ko ngayon. Mot, kinuha ko tong laban na to hindi para bigyan ka ng talo. Nandito ako para sa legacy ako. Alright. Good luck sa atin. Yun, Kuya Tipsy, good luck sa atin. Alam mo naman, itong matchup na to, one for the books para sa flip top. Ganun din ako, ibibigay ko lahat ng kung anong kaya ko. At yun, maraming salamat dahil ayun, manalo matalo. Isa sa mga naging pattern ko sa kung ano mga style ko ngayon sa battle rap. Yan. Ang wholesome naman nilang dalawa. Kita-kits na lang mamaya sa stage. Good luck. Yeah. Wait lang, nakalimutan ko reflector ko. Ayan. Baka umalog kayo ah. Much better ba? Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Flip Top, Round 16, Day 1, huling laban na ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga rep, Tangina na, hype ako! lahat ng tulong at suporta, lahat ng suporta tunay, live at online. Flip Top, magigay para sa huling laban natin ngayong gabi. Ako yung kinakabahan. Tangina, halo yung chant na. Tipsy Mot, naglalaban. Tingin ko, salamat sa enerhiya niyong lahat. Tingin ko, sapat na panahon para gawin na rin yung parte natin habang nandyan yung enerhiya ninyo. Kulong na yan! Mga kurakot. Ito, napanood ko yung clip na to sa Facebook. Kulong na yan. Mga kurakot.
Sa kanan ko, galing pa ng Balanga, Bataan, para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Team City. Yeah. Ito rin usually pag ano lang, reaction video na usual ko. Ini-skip ko na to eh. Pero ito, hindi. Ayoko. Gusto ko ma-build up yung kaba sa akin. Nakabahan ako, gab. At sa kaliwa naman, Dasmariñas, Cavite, represent para sa inyo. Yeah! Lahat ng nananalisod, maagang tumalinot, nagkagulang tung batibot, hinasa pang unawa ng hindi basta. Tang inay record nyo, ang ganda tignan, no? 13-0. Kita na makipot mula area 1 iikot, dala ang mga aral sa malikot, malikot na isip, hilig mga likot. Shoutouts Real Jokes, shoutouts High Minds, shoutouts Hype Beat, Black Manila, Yeah. Crown Manila, Linya Linya, RX Banda, Rapolo, Dark Horse Clothing, Meek and Chill kahit na yung isa. Lahat ng represent collab, 7-4 Shift Unhinged, Ulap, shoutouts sa kanila lahat ng tulong suporta. Nanalo ng coin toss, si Matt, pinili niya mauna, si Team City. Pakinggan natin, unang banat, 2 minuto. Team City. Nakabahan ako. Baba yung mga camera. Hindi ko ata na to dito. Yo, dinig! Yo! Tipsy D versus Ginoo sa aking kanan. Magpakilala ka! Oh, may PSP ano na agad. Subliminal. Okay? Sino nga ba to? Ah, goddammit! Baliktaran! Ayos ah, balik pinanggalingan. Mukhang kay Phoebe walang pinatunguhan. Dito nanliligaw ka ata. Teka, akala ko ba nakikinig? Sabi ko, walang pinatunguhan, balik pinanggalingan, damit baliktaran, naliligaw ka ata! Okay, okay. Maganda, maganda. Kinakabahan ako. Ako yung kinakabahan. Di ba? Di ba taga doon ka sa may liga na pag nag-host ay pahinto-hinto? Oh, anong pakiramdam na ma-introduce ka ng hindi sinto-sinto? Oh. Ghostwriter ka raw sa kabilang liga. Ikaw daw sumulat ng baduy nyo na intro. Noong una, di ako naniniwala na makakaya mong gawin. Hanggang sa naisip ko yung let's go pangil, let's go, ay let's go pangil, let's go kahit pa... Nabaligta rin. Napansin mo pa yon? Gago, wag mo akong babaliktarin. Ipinagsigawan pang inatrasan ko siya sa harap ng mga tao na para bang ako pa ang hindi pa nakakaranas ng talo. Di ba? Bakit ako aatras? Hindi naman ako undefeated. Wala Yeah. rin akong title. Kita nyo ba yung difference? Sinungaling! Mas may bayag pa sa'yo nung undefeated si Sequence. Gusto mo pala akong makalaban? Eh bakit di mo ko hinarap nung quarantine? Ngipin sa ito, gusto, ngipin tipsy, ayaw. Aray ka! Oh, eh di na po ko sa kasinungalingan. Kung sa bagay, pandemic nga pala, pag may corona, inaalagaan. Corona. Coronavirus. Tapos, sinabihan mo pa si Apex na pagkasuntok, tatakbo siya ka mga asar. Gago, pati sa pagbibintang baliktaran, kaya sarili ang sapul. Eh bakit nung kinall-out mo ko kay Sayad, bigla kang nagtago sa Liga ng Gasol? Alam niya kasi ano, never sasali sa PSBC Tipsy D. Parang ganon. Hindi pala parang. Ganon talaga. Eh bakit nung kinall-out mo ko kay Sayad, bigla kang nagtago sa Liga ng Gasol? O ngayon, nandito na ako sa harap mo, ano? Ahon game!
Game! Higante laban sa Unanok na naman malamang ang bida sa senaryong ito. Buti na lang baliktaran ang kaganapan nitong ating tagpo. Sana una pa lang iyong natunugan na sa marka ng iyong noo. Sa senaryong ito, si Goliath naman may kalasag, tirador at bato. Sana malinaw detalye nakuha mensahe ng gusto kong ipabatid. Saluhin mo atake ng puwersa kung doble maharang manay tatawid. Panoorin kung paano tumalsik ang Unano sa tugatog ng himpapawid. Ngayong higante na ang maestilo ng apo ni David. Sandok. Tahimik! Meron akong nakita. Isang bisita. Tagaktakang pawis. Sa kagubatang konkreto, puno ng kahayupan ng pabrika. Huwag na kumontra sa bales ng mga elemento sa patibong ay naakit ka. Kita naman sa mga senyales, hindi ka pa perpekto, hahatakin ka ng makina. Mga hilaw mong materyales, lalamunin sa proseso, ito'y aking industriya. Kaya paano sang ang amoy kung sa pagkalunod ay naabo, kung pag-ahon niya sa dagat-dagatang apoy, umuulan naman ng palaso. Ano? Oo, yun ay Emar at Lucas. Left field ginamit pang lunas. Sa baliktaran niyang salita. Pero sa aking kabilaan, overpower na yung sa kanan, kaya akala nag-cheat pag nangaliwa. O ano? Masyado bang niyabangan yung bata? Bakit? Matanda na ba ako para magpabibo? Matatawag pa bang veteranong overrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Anong akala nyo? Makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang repa na sinyo. Kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay. Pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Yeah! 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 Pinapaalala ko lang, ito'y liga ng pahusayan. Walang pabo-pabo rito. Tangina, tignan yung itsura. Round 1 pa lang mukhang gusto nang ipabito. Malas mo, wala si Pibos dito! ESP Angle round 1. Ang lakas ng round 1 ni Tipsy D. Malakas yung round 1 ni Tipsy D. Ito na yung sinasabi kong PSP Angle na nung pinapangarap pa lang ng mga tao tong lineup na to, ito yung inaabangan kong gagawin niya. Gagamitin niya yung PSP Angle na magiging dahilan ng pagiging tagilid ni Mot sa kanya, and nagagawa niya yun ngayong round 1. Yung Tipsy D versus Ginoo sa akin kanan, magpakilala ka. Parang round 1 pa lang binibigyan niya na tayo ng summary kung anong mangyayari dito sa round 1 niya. Pagkarinig ko nun, naisip ko agad, ay, patay si Mot. Siguro kung pinanood ko to ng live na hindi ko alam na panalo si Mot, kunyari, talagang at the moment ko siyang narinig, iisipin ko na, ay, putang ina, patay si Mot. Yun agad yung opener. Ang gandang pahaging nun. Pahaging siya pero nakakatakot na pahaging eh. Sabi naman kasi sa mga nababasa ko, na-rebat daw. So, tingnan natin. Excited ako. Paano na-rebat ni Mot yun? Kasi malakas yun eh. Tingnan natin. Let's go. Round 1, Mot. Yeah, 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 yeah! Yeah! Reneg! Malinaw! Game! Daming gustong makituos! Laman ako ng hamunan. Kinukulit nila si boss na gusto ko matalo yan. Dinadarag nyo si Mot na yung postura humble lang. Di nga ako umaasta na Diyos, ang gusto ko yung tao lang. May subliminal ulit. All out, Looney. Okay. Pero alam kong nanggigigil na yan. Sa dami ng nag-aakala, ngayon ako maiisahan. Yung poster ng ahon, di nyo ba naiispatan? Kung wala yung pari ng tugma, paano ako mabibinyagan? Yeah, yeah. Hiniling, Constantine. parang kasal. Hindi na set nung tumagal. Nagkasakit yung ghetto priest, ang pumalit yung may kapal. Puta, ang laki ng chick! Parang chubby lang na hoe. Ito'y breathtaking nga na show. Nakikipag-ubusan ng hangin laban sa mukhang laging nakablow. Hindi. Pero sabi nila, alanganin daw. Pwes di ako magpapadarag, iho.
Ano ba advantage niyan? Yung mga rich na estilo? Ako simple bumitaw, sumasapak yung maiksi ko. Kung gusto mo ng punchline counter, bakbakan tayo rito. Palalawlawin ko yung pisngi mo. Hanggang sa huling round, ito'y Pacquiao kay Margarito. Ito ba yung mahilig ng... Ang cute ni Mot. Ang cute niya. Nakatingala siya ni Tipsy D. Sa pakinggan dito na nakatingala siya. Palalawlawin ko yung pisngi mo. Hanggang sa huling round, ito'y Pacquiao kay Margarito. Ito ba yung mahilig manlait ng height dito? Tas ine-expand para sa scoring mula kay Sequence, Poison, M-Site. Talagang nilait niya ng all-in. Pag may nag-i-standout na pandak, tingin mo agad doon, annoying. Baka nai-intimidate ka lang ganyan pag ang laki mong bonjing. Ano kung mas malaki sa akin Mas ang maigo. hindi Yung mga matatangkad. pahala, ubusan ng hangin, malaaden, talagang di magpapabata. Tangawag ka tumingin sa iksi tsaka sa haba. Kasi di man umabot sa pisngi, tangina sa leegang tama. Ang ina. Kasi isa lang tong malaking mamon. Matigas lang to kunyari. Nung kinall out niya ako noon, halatang supot pag-uugali. Kasi nung nagsalubong, biglang may punto ng pagbawi. Para sa hype lang, tol, nakayuko pa ng bumati. Hoy, pisngi, wag mo ko idaan sa mga peke mong ngiti. Manindigan ka sa pagsagi, dapat yung ego mo tuli. At yung body bag mong sinasabi ay isipin mo uli. Kung ako yung pagkakasyahin, ba't ikaw yung tumutupi? Ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam? Ayan na, ayan na. Mas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to. Ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Oh. Kung nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Oh! Tangina. Kaya Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na kanino bang laban yun? Yung sinabi kong may pinakamagandang PSP angle sa kalaban niya. Kay Vitrum versus J Black ata yun. Ito naman yung pinakamagandang rebat sa PSP angle. Ito yung kay Mot. Hindi ko naisip yun na oo nga no. Pwede niyang masilip kay Mot yun na sumali siyang PSP. Pero yun nga meron din siyang sa bagay, hindi naman illegal sumali ng PSP nun. Hindi siya illegal eh. Pero parang nagiging ganun yung dating kung usapang loyalty sa flip top. Ngayon ko lang na-realize na hindi ko naisip yun na nga, si Tipsy D nga pala dati na rin. Pwedeng ipangbawi yun. Na yun yung ipang-re-repat. Galing. Ang ganda pa nung yung karera. Tas kotse. ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam? Well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to. Ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Sasakyan pala. Yeah. Yes. Kaya wag mo kumpara yung mga baho natin recently. Pumasok lang ako ng PSP, ikaw pinasok ka ng PNP. Tangina, paldo na sana. Kaso yung mga kwarta niya na hold. Pagkor nga naman yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. At yun din yung mga panahong hiningi kita subalit mas piniling lumugar. Todo iwas kasi issue niya mainit popular. Sige konekta mo kay Pibus mga tira mo. Total, pareho lang hindi makita nung nasira sa sugal. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik yung Tipsy D na classic. Habang yung PSP ko tragic, napa-call out aba magic. Biglang nagbuhat bangko nung ako na yung nasa hot seat. Pero di ako tumanggi kay Arik. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tungga. Kahit sariwa mga sugat, mga galos at pasak maluba. Handa akong humarap sa kutsa, samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lupa. Yeah! Inang ganda nun. Nanapan muna siya ng butas ng daga bago lumabas sa lungga. Antay munang magkaroon ng bad angle, no? Putang ina! Handa akong humarap sa kutsa, samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga.
flip top din ako malalaos. Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso umagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa flip top ko aayusin. Sabay pa ako eh. Tangina. Alam mo yung... Tapos ba? Totoo, no? Medyo mahaba yung rounds na ngayon. Ang haba ng rounds ni Mot nga, sinabi naman niya na yun nung una, hineads up niya na tayo, napansin niya na medyo mahaba yung rounds na yun lang yung naiba. Kanina pa lang, na pagpasok niya, pansin ko na agad yung body language niya. Komportable siya eh. Bago pa lang siya magsalita, nung minamak pa lang niya si Tipsy D dun sa intro ni Tipsy D, minak na yun, di ba? Pansin mo sa body language ng tao pag komportable siya eh. Kita natin si Mot pagka ano eh, alam natin yung Mot na medyo hindi komportable, yung mga ganun ng tiyan. Pero kanina pa lang yung pagpasok, parang siguro alam niyang maganda yung sulat niya, alam niyang may apoy siya. Ganun yung mga writer eh, pagka alam nilang maganda yung sulat nila, excited silang ilabas yun. Feeling ko, kampante siyang maganda yung sulat niya. Na-predict na siguro na may PSP angle and ang ganda nung PSP rabat niya. Parehas naman silang gumawa ng tagilid eh, parang gano'n. Parehas naman silang, hindi ko kasi masabing illegal, di naman illegal ang pagsali sa PSP. Pero parehas silang may ginawang, sabi natin baduy na lang. Para silang may ginawang baduy. Pero ang pinagkaiba nila, mas may pride yung ginawa ni Mo dahil karir niya yung tinaya niya doon. Mas malaki yung risk na tinaya niya kaysa doon sa ginawang pagkakamali ni Tipsy D. Parang gano'n. Ang ganda nun. Marami ako nagustuhan ang linya niya pero yung nasa top of my head ngayon, inantay muna ng daga magkaroon ng butas bago niya pasukin. Basta yung something ganon. Tangina. Akala ko kanina kay Tipsy D itong round 1, no? Pero hindi eh. Para sa akin kay ano to, Gabuhok Mot. Kay Mot to, Gabuhok. Galing din ng round 1 ni Tipsy D eh. Pero siguro, bigay ko siya kay Mot. Again, hindi ako professional ha. Para na tayo magtutropa dito na ano, nagpipiling ano lang ako dito. Parang naglalaro lang ako ng battle rap analyst na ano. Parang ganun lang. Bibigay ko siya kay Mot dahil meron siyang rebuttal na maganda dun sa PSP angle ni Tipsy D. So parang napahina niya yung bara na yun ni Tipsy D. So parang ganun. So round 1, Mot. Tingnan natin round 2. Round 2, Tipsy D. Let's go. Yeah. Yo! Tangina. Bawi. Tanginang kabaklaan yan. Dapat dito pinapakantot ng sobrang gory. Sa PSP gumawa ng kasalanan, sa flip top nagsosorry. Oh. Yo! Raffle na naman. Para sa kaalaman ng lahat, hinarap ko yung kaso ko, di ko tinakasan. Nagbago na ako ng buhay, katunayan. Maganda na nga yung buhay ko ngayon eh. Kasi matagal ko na yung nalampasan. Patunay lang na pwede nyo akong ikulong sa selda pero di nyo ako makukulong sa nakaraan. Okay. At alam nyo ba kung bakit kasama... Pero parang, yun nga, sinabi niya na nagbago siya, huwag niya ako ikulong sa nakaraan. So parang contradicting lang din siya sa pag-bring up niya ng past ni Mot na pagsali ng PSP. Wala, akin lang. ikulong sa selda pero di nyo ako makukulong sa nakaraan. At alam nyo ba kung bakit nasabi ni Mot na inatrasan siya ni Tipsy D? Kasi kinakasa yung battle namin sa kauna-unahang event sa PSP. Sa ligang kapatid niya yung hari sa monarchy at isa siya sa royalty. Nagalit siya kasi hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty. PSP pa rin. Tangina mo, ang dali mong napapayag na yung laban natin dun ganapin, ha? Na dito naman inumpisahang pinalalim, kakabaligtaran mo yung wag piratahin, suportahan, ginawa mong wag suportahan, piratahin. Samantalang real talk, pinagmukha ka lang namang puta for entertainment, kapalit ng pinangako niyang dream. Ginamit ka lang for engagement, tapos di ka binigyan ng ring. Tangina, sakit. Ganda nun. Tapos yung TF nila ni 60, tig 50. Kasi pinaghatian ng mga gago. Eh akala ko ba puso ng kampyon? Eh ba't may insurance ka sa talo? Gago! Eh di malinaw, takot ka palang mawalan. Kaya pala nagbabalik yung sumuporta sa kawatan na alarma at kinabahan kasi taguyod pa rin yung flip top at hindi siya kawalan.
Tangina no, sunod-sunod yung punch. Real talk! Pinakabatang kampyon! Yan ang panay bukang bibig. Naging meta kasi bata. Lahat ng gawin nakakabilib. Di pwedeng panabong tong henyo. Itong henyo. Pinang-champion niya yun kay Sun. Henyo. Tapos lahat kayo napahanga. Manok niyo. Si Apex pinalabas niyang may iniwang anak. Walang kumwestiyon kasi di nagsisinungaling ang bata. Yeah. Tapos ngayon, sinisisi mo yung PSP dahil hindi ka na gusto ng mga tao? Gago, mukha kang tanga. Nagising lang sila na hindi ka espesyal kasi matanda ka na. Matagal na nung run niya eh. Bakit mo ginawang sandata yung edad? Eh alam mo naman na tumatakbong oras ang magtatapos sa'yo. Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Malabong oras ay huminto! Malabong oras ay huminto! At kung hindi ka bilib, Oo nga, no? oras ang iyong Ang ganda nung angle na to ni Tipsy D. Ang ganda nung pagpasok niya na di pa rin siya tumigil sa PSP angle. Putang na parang tatadta rin kita sa angulo na. Sunod-sunod yung punch. Parang ang sakit marinig nun na si Mot ginawang puta sa PSP para lang sa engagement pero binigyan ng ring. Ang ganda nun. Tapos may mga sinabi pa siya bago yon at after nun na mga suntok na tumama naman lahat. Itong angle na dito na laging sinasabi ni Mot daw na siya yung pinakabatang kampiyon. Binigyan siya ng dahilan para mag-reflect ni Tipsy D na isipin mo to. Ginagamit mo yung title na pinakabatang kampiyon. Darating yung panahon na tatanda ka. Parang ano siya reflective na bars. Bakit mo ginawang sandata yung edad? Eh alam mo naman na tumatakbong oras ang magtatapos sa'yo. Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Para sinasabi niya, anong pakiramdam na dumating na hinihintay mong oras? Parang ganito yung pagkakaintindi ko dumating na hinihintay mong oras kasi yung oras na hindi pabor sa'yo. Dahil, ang pinakahihintay ng oras, correct niyo ako kung hindi ganito ganito pagkakaintindi ko. Ang pinakahihintay ng oras ni Mot is makalaban niya si Tipsy D. Kaso, nung nagkalaban na sila ni Tipsy D, matanda na si Mot. So, hindi na magagamit ni Mot yung sinasabi niyang siya yung pinakabatang kampiyon kay Tipsy D dahil matanda na sila. Matanda na siya nung nagharap sila. Correct niyo ako kung mali yung interpretation ko. Tatapos sa'yo. Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Malabong oras ay huminto! Malabong oras ay huminto! At kung hindi ka bilib na oras ang iyong kinakalaban, na taon lang ba na oras ay ginto tapos di ako kinakalawang? Oo, no? Kaya wag mo akong yabangan sa mga nagawa mo sa edad mo. Gago! Eh ba't hindi mo rin to gawin sa edad ko? Malabo! Kita naman sa mga nirereklamo niya lately. Iniiyak niya yung pagbuhat ng mga tao ngayong di na siya bine-baby. Ganda nun! Ganda nun. Kita naman sa mga Iniiyak mo yung pagbuhat ng mga tao ngayong hindi ka na binibaby. Iniiyak niya yung pagbuhat ng mga tao ngayong di na siya bine-baby. Hindi na siya binibaby. Kaya naman you won't get any favor. Palakol sa yung dibdib. Intensive labor. Ibubuka ko yung ribcage parang pinipilit kong buksan yung elevator. Akin na yung baga. Talagang bros ko hahatakin. Shit! Ngayon tayo mag-ubusan ng hangin. Akin na yung atay. Bato, lapay, ubos yan. Before you know, it was all gone. Oo, hindi ako musician pero sanay akong umawak ng organ. Hindi ko gets yun. Musician? Organ? Sabay-sabay kong gigilingin. Pero teka, ano yung tumitibok doon? Muntik May puso pa. hindi man-notice. Akin na yung puso ng kampyon. Kompleto na yung bopis. Okay. Bopis, kago. Pagkatapos, tatahiin ko yung katawan mo na parang walang nangyari. Pero hindi yun modesty. Gusto ko lang madiskubre sa autopsy na ang kinamatay mo ay autopsy! At di pa tapos ang nasusulat. Budhi ko mas maitim pa sa duhat. Bubutasin ko yung peklat mo sa noo tapos kakantutin ko yung sugat. Naalala ko si Shay. Si Shay ba yun? Si AJ Power. Basta sa laban nila yun. Yung sa akin namatay mo autopsy. Medyo ngayon ko lang na-gets I-autopsy ka, tapos makikita kinamatay mo autopsy. Ngayon ko lang na-gets. Kaya rin siguro walang nag-react kasi hindi gets ng crowd. Dahil nga pinagkukuha niya yung laman loob. Kasi diba ganun sa autopsy? Tapos makikita sa autopsy na ang kinamatay niya
autopsy, pinagkukuha yung laman loob niya. I'ma fuck your brains out sa mukha mo na matinding tagaktakan. Durug-durug na utak sa yung maskara hanggang maging dinakdakan. Tinira mo pa si Mangi na buraot sa inuman, pwes ibahin mo si Tipsy. Ikaw mismo ang inaalay kong pulutan, madali pa sa easy. Yes, si Tipsy D kasi laging, hindi naman lagi, pero mostly nang niluluto niya. Ano. Nagluto kasi siya sa mga vlog niya. Pangpulutan, ganyan. And dati kasi, ginawa ng diss track ni Mot si Haring Mangi. Kinall out pa daw niya si Haring Mangi na mahilig mamburaot sa inuman. Siya, si Tipsy, siya yung ginawang pulutan. Ang lakas ng round 2 ni Tipsy D. Gaganunan sila, no? Round 1 kanina, nung binanggit na yung PSP angle na feeling ko magiging dehado si Mot eh. Naangatan ni Mot eh. Kahit sabihin natin gabuok, naangatan niya eh. Tapos ngayon, round 2, naangatan na naman ulit ni Tipsy D. Ay, nasayang to. Wala kasi ako dito nung live eh. Ngayon ko lang talaga napanood to. Pero ito yung mga battle na nagbi-build up yung tension din sa'yo habang pinapanood mo. Kasi tangina, ganun yung round nila. Ganun yung nararamdaman ko ngayon. Round 2, umpisa pa lang sunod-sunod na yung suntok ni Tipsy D. PSP angle ulit. Kahit na nagrebat na si Mot nung round 1 niya about sa PSP. May effect pa rin eh. Maganda yung angle niya kay Mot na anong pakiramdam na kung kailan natupad na yung pangarap mo. Tsaka naman hindi pumaboro yung oras sa'yo. Parang ginagamit mo yung oras eh, na ikaw yung pinakabatang kampiyon. Pero nung natupad na yung gusto mo ako makalaban, yung oras na yung hindi umayon sa'yo kasi matanda ka na. Ang ganda nun. Round 2, ang lakas ng round 2 ni Tipsy D. Mas malakas to sa round 1 niya. Tignan natin paano to sasagutin ni Mot. Let's go. Let's go! Bawi. Sabi niya, wala daw singsing. PSP. Wes, ano pang paki ko sa kanila? Kami lang ni Boss Arik nakakaalam kung ba't dito pa rin ako nakatira. Kaya kahit mag-imbento ka pa dyan o magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. Naban? Lakas talaga ni Tips. Nab? Muntik na akong mauga. Kaso yung delivery ang cringe, parang iiyak kung tumula. Yung bago mong branding, parang di naman tugma. Puta, Uncrowned King, tapos Queen Yasmin yung mukha. Gag. Pero yung titulong wala, wag mong masyadong finifeel. Alcoholic pa rin dapat yung persona at appeal. Lasinggero na imahe, puro toma chinichir. Puta, sakto din sa ngipin, mukhang sumobra yung veneer. Veneer. Ngipin na naman, wala Parang kang rich yun. Veneer. V, tsaka letter V eh. persona at appeal. Lasinggero na imahe, puro toma chinichir. Puta, sakto din sa ngipin, mukhang sumobra yung veneer. Ano, ngipin na naman, walang kasawaan. Di na bago yan sa eyesight. Ulul, ayaw mo lang ng usapang ngipin kasi nauungkat yung line bite. Kasi nga magnanakaw to na rapper. Pansin niya rin pagkat feeling ko ako'y holdapper sa tuwing binibigay nyo ang lahat. Wow, ang talino. Kaso lang nabisto. Kasi ginamit na yung lanseta dun sa World War kung saan judge ka pa mismo. Yan. Kakahaw ironic. Legit ba yun? Alaman, naging ironic din galawan. Isipin mo, judge ka dun sa laban. Ikaw yung nakatutok sa lanseta tsaka mo ninakawan. Oh. Pero ganda nun. Kayo nakatutok sa lanseta, kasi ikaw pa yung ano. Si Mot, no, kilala siya sa baligtaran. Pero yung baligtaran na sinasabi sa kanya, hindi lang basta sa pagbabaligtad ng words eh. Kahit yung mga ganitong, matatawag ba siyang analogy? Yung mga ganito, pagbabaligtarin niya yung thought. Tulad nun, yung ikaw yung nakatutok sa lanseta, pero ikaw yung nagnakaw sa lanseta. Ay, mga ganun. Magaling din si Mot sa ganong baligtaran. Ikaw yung nakatutok sa lanseta tsaka mo ninakawan. Ayun, tsaka mo ninakawan. Pero marami pang problema. Marami rin pruweba. Tulad yung laban niya kay BR dun sa fake choke na iskema. Nalunok pa rin gawin kahit yung spit may kapareha. Kasi yung wordplay na nasa mid, yun ay dinura ko na kay Krega. Di ba? Sino nakakatanda? Di ba? Ano? Sa mid, Di mo nasa na mid. makakaila to boy, mga pagnanakaw mo tukoy. Ginamit mo yung nasa mid, may nakaalala pa tuloy. Oh! Kahit nasa laban namin dun sa Sunday, pinasaya. Ginamit pa yung siso at mataba. Puta, grabe talaga. Yun ay iconic line ni Looney, wag mo kami gawing tanga. Tangina Tipsy, iba ka. Sa akin, ABS-CBN line lang yung binibintang nila. Ikaw nagnakaw talaga, tas sa GMA mo dinala. Puro kopya pa rin ang content kahit kinukundina. Iniiba niya lang ng konti, tas pinagkukumbina. Oo, Tips, sige na.
Magaling ka gumawa ng scheme na papabilib mo sila. Nahuhulaan agad yung parating at mga gagawing salita. Pero parang kanta, pag pamilyar, mabilis mag-sync sa iba. Talagang sasabay ang mga yan kasi parang narinig na nila. Ganda ng delivery dyan. Parang narinig na nila. Narinig na nila. Yung delivery niya dyan maganda. Ano to? Namihasang kawatan, Wala ko, mapapinoy o banyaga. Ipahiya sa harapan at i-expose yan sa masa. Ito ba yung nuclear ng Bataan? Pwes na parito. Starter ba yun? Teka nga, balikan mo. Namihasang... Kasi parang narinig na nila. Ay, nakakabayan. Putang ina. Kamay guys. Namihasang Oo nga. kawatan, mapapinoy Parang o konting banyaga. stumble. Ipahiya sa harapan at i-expose yan sa masa. Ito ba yung nuclear ng Bataan? Pwes na parito yung dasma. Kung malamarcos ka sa nakawan, ako si Kiko Barsaga. Oo, malamarcos ka nga halos, ang tigas din ang mukha mo. Paanong di rin sumasakto, kapisngi mo si Sandro? Abusado. Sobrang daming inagawan, mga ideya at entity. Pang-uumit niya na galawan, dinangayan mystery. Magnanakaw sa larangan niya ng kanyang identity. Nakadikit na sa pangalan, kinikilalang Tipsy D. Oo, Tipsy D. Na undefeated din noon pero sa tournament takot. Nung nagkatalo, tsaka lang sa isa buhay lumahok. Long hair pa siya noon, kaso di umubras sa panot. Hanggang sa may dumating na mut. Walang talo kampyonato, baguhan na naghakot. Kaya kung ba't gusto mo kong sirain, alam na agad yung sagot. Kasi nakikita mo sa akin yung mga di mo na O kaya mo kong masiraan. Pabor sa'yo, mas mangibabaw. Kasi huli kong mga laban, sa ibang liga pa dumalaw. Maaangkin mo tong tahanan na parang di ako kahalaw. Pero yung titulo, sa pangalan yun hindi mo mananakaw. Yes. Titulo, tirahan. Okay. Pinakagusto ko na linya niya dito sa round 2, yung sinabi niya na kaya mo ko gustong talunin dahil nakikita mo sa akin yung mga hindi mo maabot. Yun nga, di ba? Uncrowned King ang tawag kay Tipsy D. Kasi Mot undefeated. Tapos bata pa. Magandang anggulo yon. And parang maiisip mo rin na baka totoong ganun yung nasa isip ni Tipsy D. Kasi kung iisipin nyo si Mot undefeated. Si Tipsy D Uncrowned King. Pag natalo ni Tipsy D si Mot, kahit hindi naman to tournament kahit wala siyang title na makuha, dun pa lang sa natalo niya si Mot, yung undefeated, bawi na yung mga gusto niyang maabot. Parang gano'n, galing. Pero, yun nga, meron siyang konting stumble. Iniisip ko kasi kung wala ba yung stumble na yon sa kanya pa rin ba? Parang hindi Parang yung round 2 kay Tipsy D pa rin. Kung ikukumpara ko yung round 2 ni Mot sa round 1 niya, mas malakas yung round 1 niya kasi sa round 2 niya Pero kung kay Tipsy D kasi, mas malakas yung round 2 ni Tipsy D kaysa sa round 1 niya. Ayun, round 1, Gabuhok Mot. Round 2, Tipsy D ako. And tingnan natin round 3. Let's go. Tangina. Anyari. Tanginang yun. Isang buong round niya tungkol sa pagnanakaw. Di ba magnanakaw ka rin bading ka? Siguro nga magnanakaw akong rapper kasi galit ka. Hindi ko gets. Matagal ko na daw sinusulatan tong tarantado. Anong akala mo sa akin? Walang buhay sa baba ng entablado? Yeah. Kumayod buong taon kaya nagbabakasyon buong Nobyembre. Ikaw singingit ka lang sa plano. Pasensya na kung tunog ko mataas ang ere. Sinulat ko kasi to pabalik sakay ng eroplano. Kaya salamat sa piloto. Sinigurado na mahatid ko yung mga linya ko, guaranteed. Pero masasabi bang successful yung landing ng eroplano kung ngayon meron tayong isang casualty? Oo, isang casualty. Pero meron pa sanang sequel kung di siya nagbawas ng screenplay. Dalawa sana kayong nasalanta ni GL kung di ka umatra sa three-way. Oh, di ba sinungaling? O ano, nasa na yung hindi takot matalo? Yung nakikipag-ubusan ng hangin. Bistado na yung bata. Sinungaling! Sinungaling! Tangina, tapos si Apex. Tangina! No! Sinungaling! Teka!
Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Parang balon! Tangina. Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Inipan ng todo! The boy who cried wolf! Nilapahan ng lobo! Oo, aso! 3 ulo! Cerberus! Akala nyo ba masaya ako sa binigay nyo sa aking sumpa? Walang dignidad maging tagabantay sa tarangka ng hari ng tugma. Talunin nyo muna si Tipsy bago nyo labanan si Looney. O sige, lalapain ko lahat ng mga bubwet. Kikitiling ko lahat ng nagbabalak lumusot hanggang maubusan siya ng palusot at kalabanin ako ulit. Oo nga, no? Lagi kasi sinasabi yun eh. Lagi kang umabasa yun. Bago nyo kalabanin si Looney, kalabanan nyo muna si Tipsy D. Para sa akin, parang compliment siya para kay Tipsy D. And si Tipsy D pala, hindi siya compliment para sa kanya. Kasi oo nga naman, parang nasa gate lang siya ng hari. Pangit nga naman ang dating. Lalapain ko lahat ng mga bubwet. Kikitiling ko lahat ng nagbabalak lumusot hanggang maubusan siya ng palusot at kalabanin ako ulit. Looney, Looney. Ina. Oh, anong akala mo? Sunod na i-call out ko si Balakid at Patas? Ha, hindi ako bitter sa pagkatalo. Ang sunod na i-call out ko yung mga bago. Bilis-bilisan yung magpalakas dyan na magkita-kita na tayo. Ganun lang hindi takot matalo sa mga bago nakikipagduelo. Ito, hindi na to magpapanggap. Ano ba namang aasahan nyo sa Jake Paul ng battle rap? Oo, veterano. Laban sa Young Stana. Yung stano ba siya, no? Paano ka tatagos ya? Yeah. G. Pwes sa aking ammunition, x-ray vision. Sa dibdib mo, tagos, bra! Sunod na linya, nostalgic. Ano, bobo, tatagos ba? Ito'y Frieza sa planet Namek, kabilang globo na, Tagos tagos pa. pa! Balita ko marami daw pumusta. Dito sa undefeated na palaging ready. Sa paligsahan palaging gutom. Baka nalilimutan nyo ako si Jerry. Maiisahan ng daga si Tom. At ang aking patibong, balita ko babaero ka raw. Marami na nagsabi. Pwes gagawin kong paen, si Salome Salvi. Andiyan ata si Salome. Nakita ko sa picture ni Miss Ninya eh. At pwes gagawin kong paen, si Salome Salvi. Ipapatali ko yung paa at kamay habang suot mo lang ay panty, tapos papatugtugin ko yung lupaypay, ipapakantot kita kay Manggi! Girl! Alam ko naman na wala kang palag. Bawi ka next life. Buksan ang body bag. Oo! Ang baho na ni M-Site! Body bag sa M-site to. Nagkakatas patang ina. Wala man lang ako ni Guantes. Napakabaho. Buti na lang naka-face mask si Rick Sanchez. Okay. Ang bango ng face mask ko ha. Yo! Ako na bahala dito! Welcome to the freak show! Ipapasok 2 ulo parang baliktaran na dildo! Pero teka, hindi naman pala kasya sa body bag tong si Bilbo! Gawan na lang natin ang paraan, brrr! Makina na chainsaw! Tinadtad. Crazy energy! Hiwain ng pasigsag! Ito'y dissection ng anatomy! Pasok ka sa aking bag! May regalo si Tipsy D! Kahit wag na raw i-gift wrap! Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Kumayak pa eh. Kaya naman sa body bag ngayon, sila'y isasara ng magkatabi. Rest in peace, Brad! I have slain an enemy! First blood! At susulitin ko na kung bakit First blood, no? Siya unang talo. Ako rin nagtataka kung bakit naantala.
Kung ayaw niyong ibigay si Carlito, edi tara dito, sinagtala! Alter ego ni GN. Tapos na? Round 3 game, last round, last round. Okay, okay. Medyo underwhelming yung round 3 ni Tipsy Dino. Siguro may epekto yung pagpasok pa lang niya. Masasabi ba nating show ko yun? Hindi naman siya uminto. Minto ba siya? Basta, meron siyang doon. May patid siya doon. Napatid siya sa umpisa ng round 3 niya. Buong round 3 niya, ginamit niya yung lahat ng mga classic move niya. Kabilang globo na tagos pa, makina ng chain. So, pinalabas na pa si Frick Sanchez. Siyempre, mag-all in to sigurado. Kaso, medyo lumaylay yung round 3 ni Tipsy D para sa akin. Siguro nga, ewan ko, baka naka-apekto lang din talaga yung yung pagkaka-choke niya. Lakas kasi nung round 2 niya. Lakas ng round 2 niya. Round 1, round 2. Malakas round 1 niya. Yung round 1 niya, nahigitan ng round 2 niya. So, syempre, magkakaroon ka na expectation na dapat yung round 3 niya, mahigitan yung round 2 niya. Umpisa pa lang, parang, nag-choke. So, hindi siya tupad. So, parang ganun, lumaylay. Tingnan natin. Mali mo, lumaylay din si Mot sa round 3, no? Pero, tingnan natin. Round 3, Mot. May intriga pa. Grabe, wow. Yung babae ko, ang dami raw. Wes, huwag ka mag-alala. Pagtapos kita si Bakin, kasama ka na rin sa body count. Tsaka kahit invento, sige. Insulto yun sa'yo, hindi mo ba naisip to? Kahit inisnitch ako ng babae, at least hindi sinabing maliit yung ethics ko. Lakas talaga ni Tipsy. Talagang mahusay magsulat. Yung mga bara niya, sukat. Pero alam ko, kahinaan mo at yun ang pulgada ng burat. Pinapasabi pala ni Nela, liit ng ethics mo. Di ba si Gago nangarag? Sa reaksyon mo pa lang, napatunayan na agad. Pakisabi, malaki lang kiki niya. Parang nerdong naduwag. Tanga, sadyang maliit yan titi mo. Yun ang tanggapin mong maluwag. Pero sa mga laban niya na next, Tanggapin mong maluwag. ng Wex. At least daw effective, 2 na yung anak kahit 2 beses pa lang din nagsesex. Nak ng puta naman pre, parang ikaw na rin nagsabi na puro siya tanggi. Kung bihira mo madali, yun ay insultong mahapdi. Laging bitin sa'yo yung bebe, edi puro kalambi. Putang ina, no? Parang naging trap pa kay Tipsy D yung pagsabi niyang babaero si Mot. Kasi, kung di niya sinabing babaero si Mot, paano niya ipapasok to? Naging gamit against sa kanya pa. Pati supling sinasama, kesyo effective, baka nga. Pero kung gusto mo kaming paniwalain, mag-isip ka ng tama. Hindi yung pag-usapang titi, biglang magpe-flex ka ng bata. Eh di ganun pa rin ibig sabihin, may maliit kang alaga. Kasi tip, salata nga. Pag-usapang private part, sensitibo, di mapigil. Gumagawa pang trap-rebat para sa ethics niya na little. Pati sa bars, dinadagdag mga ideya niya sa gigil. Kaya pala mulawag yung body bag kasi maliit yung sinisiper. Nakipagpataasan pa ng ihe kay Balakid. Teka. Ba't napunta kay Balakid? Biglang nag-iba yung tema. Di rin naman nalalayo kung babalik ta rin yung letra. Nanliit ka dun sa alin, may naliit ka rin nung Nela. Pero ang masakit dun, Repa, siniraan ka pa mismo dun sa bagong kumasta. Nagpasalo siya dun sa lo, parang kasong sumampa. Yung dati mong pares sa ibang burat kumanta. Parang due process, dumaan pa sa batas para lang husgahan ka. Ganda. Nagpasalo siya dun sa lo, parang kasong sumampa. Kaya gaya ng laban mo kay Looney, malambot kahalata. Oo, Balakid, batas Marlod, sinadya akong magawa. Pinaalala mga talo para lalong madala. Ngayon siya naman yung panoorin yung yabangan nung wala. Ganda nun. Yun yung mga talo ni Tipsy D, di ba? Mga talo ni Tipsy D, mga magagaling din. Balakid, batas, Looney. Sinadya niyang i-bring up yung mga talo para ma-remind ka na ako, wala akong ganun. Wala akong talo. Ganda. Quotable. Oo, Balakid, batas Marlod, sinadya akong magawa. Pinaalala mga talo para lalong madala. Ngayon siya naman yung panoorin yung yabangan nung wala. Inabangan ng walang Seryoso, talo. mga bars mo, puro lang fictional, tapos taglish yung panloko. Habang pinatunayan ko yung lyrical, mapakulabo man o solo. Yung verse ko nasa regionals, puta si Ilman yung nagtono. Tagalog rap sa international, ngayon sinong tumagos sa globo? Yes. Yes. Ganda. Samantalang tong si Bobo, ang tagal-tagal na rito. Malapit na magretiro, puta wala pa rin pang intro. Totoo ba? Kahit i-check nyo mga video,
Wala man lang snippet na mapasilip sa madla. Puro beat lang yung kanya. Ngayon, paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Yung pag nagsa-search ka ng lyrics, so laging lumalabas yung genius.com. Paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? And genius, lagi sinasabi Tipsy D yun na genius siya. Puro na lang pasilip ng produkto, mga tricks sa pagluluto, panis naman sa skills kung usapang hip-hop pinupunto. Kasi puro ka lang mga ingredients tinuturo. Ako no need na ng tips, may taga-mix ako sa studio. Musiko, sinasaulo, listener mas dumadami. Naiimbitahan ko lagi. Hanggang ba... Alam nyo ba na kasali sa Spotify rap ko noong 2025, yung Ginto by Mot. Wala lang, fun fact lang. Musiko, sinasaulo, listener mas dumadami. Naiimbitahan ko lagi. Hanggang bate lang yan chainsaw, ako sa gig lumalagari. Kaya nga bihira na sumali. Pinapamukha niya rin na maganda rin yung buhay niya, no? Pero yung sa kanya, yung ganda ng buhay niya, hip-hop spectrum pa din. Hanggang bate lang yan chainsaw, ako sa gig lumalagari. Kaya nga bihira na sumali. Okay. Kaya nga bihira Haba ng rounds niya. sa battle, madalang na sumabak. Partida, ikaw yung naging wanted, pero ako pa rin mas hinahanap. Ubus yung ticket dun sa barracks, puno yung venue na malawak. Pero kung di ako kalaban mo, malamang hindi yan lalaganap. Kaya di rin uubra sa akin yung chainsaw mo na hawak. Di mo madadaan sa brrr, yung mas malakas pa rin humatak. Brrr, Yung hatak. time travel mong pakulo, pinaglumaan na scheme. Yang capsule mong nabuo, nagawa ko ng mas magaling. Pero hindi kinakalawang, wala pa ring hinto yung stream. Pakinggan mo kanta kong Ginto, yun ang tunay na time machine. Yes! Ikaw, ano pang ambag mo sa scene? Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong Oo nga, i-give no? up o Oo nga, no? Ngayon kasi yung buhay ni Tipsy D, umiikot na lang talaga sa Parang sa kanya, pastime na lang siguro tong flip top, no? Magandang silip yun na, ano pang ambag mo sa scene kung yung ginagawa mo wala na sa spectrum ng hip-hop, parang ganun. Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong i-give up o mag-sit back na lang. Kasi yung talent ko, di lang pang-battle at bilang hip-hop lamang. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nagpi-flip top ka lang. Oh! Takinam, sa rapper ako sa'yo, masipap ako sa'yo. Kasi nga, una, walang kanta si Tipsy D. Pangalawa, yung mga trip niya ngayon sa buhay, malayo na nga sa sinig ng hip-hop. Samantalang si Mot, may kanta, successful yung kanta niya. Parehas silang successful pero yung pagiging successful ni Mot, dala pa rin ng pagra-rap, ng pagiging rapper niya. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nagpi-flip top ka lang. Madalas kinokorek yung mga battle rap fans dito. Kasi yung iba, akala nila, parang yung Colgate, tsaka toothpaste. Akala nila iisa yun, pero totoo, brand ng toothpaste yung Colgate. Diaper tsaka Pampers, akala ng iba, iisa yung diaper at Pampers. Pero ang Pampers, brand siya ng diaper. Yung ginawa nito ni Mot, hindi ka rapper, nagfi-flip top ka lang. Pwede niya sabihin na hindi ka rapper, nagba-battle rap ka lang. Kasi yun yung generic na tawag, battle rap. Pero ginamit niya yung nagfi-flip top ka lang. Parang mas gumanda siya, mas maano siya, mas may impact nung ang ginamit niya, nagfi-flip top ka lang, kaysa nagba-battle rap ka lang. Akala ng mga tao, lalo sa mga hindi fan ng battle rap, no? Mas ang tawag nila sa battle rap, flip top, yun yung tawag nila, parang Colgate, toothpaste, parang ganun. Pero dito, sinadya ni Mot na ganun yung gawin, nagfi-flip top ka lang, and mas maganda siyang pakinggan, mas masakit siyang pakinggan. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nagpi-flip top ka lang. Diba? Isipin niyo kung nagba-battle rap ka lang, parang wala At yan ang sampal ko pabalik sa sentimiento niya nung ahon. Keso hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang. Yung mga isip nyo nalason, pues balik ta rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Ang inang! Kaya, Sayang! Kaya ko nasabing sayang,
Sana nagamit na angle yun ni M-Site nung laban nila. Sabagay, mas may case sabihin ni Mot yun eh. Kasi siya yung undefeated eh. Ganun yung ginawa ni Tipsy din nung laban niya kay M-Site eh. And ngayon, ginagamit ni Mot sa kanya yun. Dito ka na nga lang magaling, wala ka pang title, no? Keso hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang. Yung mga isip nyo nalason, pues balik ta rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, eh ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Shit! Naalala ko. Ginawa nga pala ng M-Site, kaya tinry niya sabihin yung ganitong thought din. Pero, hate kasi si M-Site ng mga tao, ewan ko ba? Pues balik ta rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, eh ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Ang ina ng round 3 nila. Kaya, Ang ina, parang yung linya na yun, palapos na eh. anong genius daw? Wala yan! Sinupalpal yung kabukahan. Tung mahilig sa imaginary punchline, sinampal ng katotohanan. Bago ako matapos, gusto ko lamang bumalik kung saan ako nagsimula. Flip top kung gusto nyo akong binyagan, ilabas nyo yung pari ng tugma. Binanggit niya na yung pari ng tugma ng round 1. Yun din pala ender niya. Okay. Gago. Books kuya, thank you kuya. Ah, ito pala yun, yung one for the books. Round 3 ni Mot, pa-build up. Yung round 1 niya parang nagpapainit siya. Tapos pagdating sa dulo, nandun lahat ng mga pang talaga eh. Sobrang ganda nun. Parang dun pa lang sa linya na yun. Since yung nga yun, lumaylay si Tipsy di sa round 3 niya. Kahit dun pa lang sa linya ni Mot na dito ka na nga lang magaling, bakit hindi ka pa, wala ka pang title, hindi ka pa nagcha-champion. Parang Mot na agad yung round 3 eh. Ang daming quotables ng round 3 ni Mot. Kung si Tipsy D, malakas yung round 1, mas lumakas sa round 2, lumaylay sa round 3. Si Mot naman, malakas sa round 1, medyo petik sa round 2. Pero yung round 3, pang bugs. Ang ganda rin nung angle niya kay Tipsy D na, yun nga rin sinabi ko kanina, di ba na, kaya medyo nag-lean ako ng konting-konti kay Tipsy D nung hindi pa kinakasa yung battle na to, nung usapan pa lang siya. Dream match pa lang siya ng everyone. Kasi nga, nakikita ko si Tipsy D sa mga vlog niya, successful siya eh. Successful na siya sa pag-affiliate niya, maganda yung buhay niya. Parang naiisip ko yun na paano aangguluhan ni Motto. Nahanapan niya eh, nakuha niya eh. Yun nga, sinasabi niya na successful din ako eh. Parehas naman tayo successful. Pero yung sa'yo, wala na sa sining. Yung sa akin, sining mismo yung nagpa-success sa akin. Ganon. Galing. Magaling. Mas ano nga yun, no? Mas mayabang dapat yun, no? Ang ganda pala nung yung sinabi niya na sinadya niyang banggitin yung mga talo, yun, Balakid, Batas, Luni, para ipaalala sa iyo na ako wala nun. Yun, maganda yun. Ang haba kasi nung rounds niya, 4 minutes, so medyo nakalimutan ko na yung mga ibang quotables niya. Pero yun talaga yung pinakatumatak na linya niya na feeling ko, yung mga ganun, yung mga linya na imamak on the future. Feeling ko magiging isa yun. Dito ka na nga lang magaling, hindi ka pa nagcha-champion. Ganda nun. So round 3, malinaw sa akin dito na kay Mot to. All in all, lang naging boto ko. Round 1, Gabuhok, Mot. Round 2, Tipsy D. Round 3, Mot. Malinis, Mot, round 3. And tignan natin ang judging, manonood tayo ng judging. Alam ko naman na 5-0 yung result nito, no? Bakit ko alam? Malamang, may mga nagpo-post. One for the books kuya, thank you kuya. Left up! Tipsy D versus Mot. Panalo tayo lahat dun sa laban na Yes. yun. Shoutout sa kanilang pareho. One for the books. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa inyong lahat. At kita-kits pa tayo bukas sa day 2. Boto ng Urado! 5-0! Magigay para kay Mot! Tanginan, defeated pa rin si Mot. Lahat nung niyabang niya sa round na to, may K pa rin siya, sabihin yun. Sayang, parang naano ko, sayang na nag-choke si Tipsy D. Sayang lang. Gusto ko lang pasalamatan, Flip Top. Siyempre, maraming salamat kay Boss Arik, maraming salamat. Siyempre sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, sa parating ko pang baby. Gusto ko lang shoutouts din, Mick Librand, Mick and Chill, Crown Manila, Arex Panda, Linya Linya. Team Motivated, mga tropang lagi nakasuporta, nandun sila ngayon. At sa Gat Merch, Bang Sharky, Street Pirates, mga tropa sa Dasma, Bring the Smoke Sistema, Bugis, kay Ace Herrera, sa lahat ng mga tropa dyan sa... Forward ko na Mot, ha? Pasensya na sa mga, ano mo, Flip Top, maraming na-shout. Ay. Yo, gusto ko lang magpasalamat unang-una sa asawa ko, sa misis ko.
Maraming salamat sa... Props kay Tipsy D, magaling din yung pinakita niya. Siyempre, shoutout sa mga pinsan ko, sa kapatid ko, sa papa ko, nandito lahat ng kaibigan. Ba't kaya siya nag-choke, no? Mas malakas naman yung round 2 niya. Okay yun. Binoto ko si Mot. Yung round 1 yun yung pinakamalakas na round ni Tipsy D sa buong laban, pero nalagpasan yun ni Mot. Kumbaga, nagawang lamangan yun. Para sa kanya yung round 1 yung pinakamalakas ni Tipsy D. Ginamit nila, tinake advantage ni Tipsy yung PSP angle, pero may magandang sagot si Mot sa round 1. So, napunta sa kanya yung round 1 at yung mataas na enerhiya na ginawa ni Tipsy D na lagpasan ni Mot ng sobra. Nung round 2, medyo nadapa si Mot doon. Ay, miss tama. Kung sa punchline count, pwede mo sabihin pantay lang sila, pero since nadapa si Mot, medyo bawas sa kanya yun at Tipsy yun. At nung round 3, si Tipsy yung nadapa. At tingin ko kahit hindi siya nadapa, mas maganda yung naging build-up ng round 3 ni Mot compare sa naging build-up ng round 3 ni Tipsy. So, kay Mot yung round 3. So, 1 and 3 Mot, round 2 Tipsy. Yun, GL. Boto ko Mot. Round 1 parehos na pinakamalakas na rounds nila. Sobrang lakas ng opening ni Tipsy. Akala ko sa kanya na, pero nung bumanat si Mot, nahabol niya especially yung angulo ng round 1 niya pang cancel out talaga sa round 2. Yeah. Tipsy. Pag round 2 naman, yung opening ni Tipsy, parang pang-counter naman doon sa counter ni Mot. So, binigay ko kay Tipsy yung round 2. Kasi mas preference-wise sa angulo. Mas hindi ganun ka-epektibo yung dala ni Mot sa round 2. Although dikit pa rin, pero binigay ko kay Tipsy. Sa round 3, dikit lang, pero dahil sa starter, pero hindi rin ako sure kung kahit tanggalin ko yung starter, pwedeng tumabla pa rin. Pero dahil sa starter, medyo nahabol ni Mot. Yun, ganun din sa first stop ni Mot. Hindi, tsaka kapag kasi nag-choke ka na ng ganun sa umpisa, ang ina, parang tatama rin ka na sa mga susunod mong sasabihin. Para sa pagdodrawing lang, di kaya nagdodrawing ka na, tapos nakita mong pangit na agad yung umpisa mo, maaapektuhan na buong drawing eh. So feeling ko ganun din yung nangyari kay Tipsy D dahil ang lala ng dapa niya nung umpisa ng round 3. So baka yung delivery niya papunta sa panapos, naapektuhan na. Pwedeng ganun din. Angulo, pero nahabol niya up to the end. So, binigay ko kay Mot ng konti yung round 3. Pero overall, nakakarangalan talaga manood ng ganung katagal na hinintay na laban. So, yan. Yes. Maraming salamat. Ang binoto ko si Mot, parang first round nagwala sila pareho. Pwede mong sabing tabla yun, pero base sa mga natatandaan ko sa kung ano naalala kong pakiramdam, parang lamang si Tipsy doon. Pero round 2 Tipsy or Mot, pwede rin sabihin tabla eh. Pero mas naalala ko yung mga lines ni Mot sa round 2. Pero pagdating sa round 3, sobrang lakas ni Tipsy, pero nanalo si Mot sa angles. Ang ganda ng mga hagis. Tapos parang laking bagay din nung medyo tumigil si Tip sa round 3. Kaya ayun, Mot, congrats. Usap, siya nga pala. Okay, so magaling ka mag-judge. Mot versus Tipsy D. Ang binoto ko ay si Mot. Rounds 1 and 3, Mot. Round 2, Tipsy D. So, bale, sa round 1, mas smooth at mas rekta kaagad yung mga angles at schemes ni Mot, habang si Tipsy D parang ang dating ay nagpapainit lang. Tapos yung flow, yung performance ni Mot sobrang smooth, habang si Tipsy D kahit papaano mahalata mo sa live, ewan ko sa video, na medyo may onting kaba pa. So sa round 2, tabla. Gusto ko sana ibigay kay Tipsy, kaso mas gusto ko execution ni Mot. Bibigay ko sana sa kanya, kaso may stutter si Mot na konti. So tabla. Round 3, ito medyo malayo na talaga ang agwat, kasi yung round ni Tipsy more on call outs and callbacks. Habang kay Mot naman mas lalong personal, mas lalong masakit, tapos sobrang ganda pa ng enders ni Mot, no? Tsaka hindi rin nakatulong na medyo nag-stutter si Tipsy sa round 3. So Mot. Hello, Looney, binoto ko si Mot. Hindi madaling desisyon. 5-0 nga pala to, so lahat sila Mot. Hindi rin nakatulong na medyo nag-stutter si Tipsy sa round 3. So Mot. Hello, Looney, binoto ko si Mot. Hindi madaling desisyon. Napakalakas ni Tipsy din ng round 1. Pero natapatan pa rin ni Mot. Nagulat ako na dahil parang yung naset ni Tipsy din sa round 1. Akala ko hindi na kayang habulin ni Mot. Pero natapatan pa rin niya yung round 1. Round 2, feeling ko dapat kay Mot yun, pero may slip up siya ng konti. Sobrang konti lang.
dahil doon parang hindi ko maibigay sa kanya ng desidido yung round 2. So tinabla ko pa rin yung round 2. Round 3, akala ko talaga mahirapan ako. Naging saving grace yung round 3 dahil doon na medyo luminaw yung pagkakaiba nila. Nagkaroon din ng stutter si Tipsy sa round 3. Pero doon nilagay ni Mot yung placement ng mga pinaka-effective niya na punchlines na makakuha ng crowd, mga haymakers. And feeling ko, round 1 at round 2 tabla, round 3 nakuha ni Mot yun. Congrats kay Mot. Gandang laban, tangina. Hindi natin sabihin nila. Usually, di ko na ito pinapanood, pero panoorin natin ngayon. Tulad ng sinabi ko kanina, kaninang interview, ine-expect ko naman na malakas ang papakita ni Mot kasi Tipsy DK. man, undefeated. Talagang hindi naman yan sumasalang ng hindi preparado. Inasahan ko talaga nasasaktan niya ako at nasaktan naman talaga ako. Grabe. At tulad din ng sinabi ko kanina, china-challenge ko lang din yung sarili ko kaya ako nandito ngayon. Kanina medyo sumama pa yung loob ko sa sarili ko kasi dahil dun sa example ko. Pero nung nag-sink in na sa akin, wala naman dapat ikahiya, man. Ginawa ko pa rin yung best ko. Oo naman. Alam ko sa sarili ko yan at sana ramdam nyo rin yan. Pero nakakatawa na ina-admit ni Tipsy D yung ganung na-feel niya na medyo na siya sa sarili niya, tapos nag-sink in din. Yung mga realization ba niya? Parang nagiging vulnerable siya sa harap natin. Sobrang saya, sobrang lakas nung naging laban. More than pa to sa ina-expect ko. Akala nyo, makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang rep na sinyo. Kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay. Pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Yun, napaka-solid one for the books na solid. Kaya pala may nabasa ako. Parang quotable lines daw ni Mot, one for the books. As ang daming reaction. Hindi ko pa siya mag-gets kasi hindi ko pa napapanood. Yung pala kasi napakaraming beses niyang sinabi yung one for the books. 2 beses nung intro. Isa nung kakatapos lang nung laban nila. 2 ngayon. 2 na ba? Sige, balik ko. One for the books na solid. Bali ang sumaro. Ay, hindi. Isa pala. Si Kuya Tips. Yun, ang lakas ng una niyang round. Pero may mga angulo siya doon na naisip ko sa sakto na magmumukhang prebatan. Yung sa babaero. Na nasa loob ng una ko ring round. Yun, tapos pagdating ng round 2, yan, medyo faded na siya sa memorya ko, pero doon parang may slip up ako. Hindi ko alam kung mga ilang segundo. Pero siguro dahil sa huli ko ring tinapos yung round 2, yung piyesa na yun, kaya medyo nalimot ng konti, pero buti na lang na tawid pa. So, second round ni Kuya Tips, solid din. Parang, kung sa palagay ko, parang ayun yung pinaka-solid na round niya. Kasi, yung round 2 niya, kaagaling lang sa round 1 ko eh. Parang yung round 1 ko kasi naging bawi. Tapos, inaasahan ko, medyo baka bumaba yung enerhiya ni Kuya Tips. Siyempre, kumbaga mauga. Pero hindi, yung lakas ng round 2 niya, nagulat ako sa round 2 niya. Kaya siguro baka medyo naapektuhan din yung round 2 ko. Kaya medyo hindi ko masyado, kumbaga medyo, ako yung nauga pagdating na ng round 2. Pero yun, pagdating na round 3, si Kuya Tips nagkaroon din ng slip-ups. Pero yun, nabawi rin naman. Overall, maganda yung performance. Tapos ganun din, sa round 3 ko, parang paramdam ko, doon ko rin nakuha na momentum yung second half ng round 3 ko. Yung PSP ng scam, well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to, ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Ayun, Akala kong gagawin, ang lalabas na video doon, yung sinabi niya parang yung dito ko na nga lang magaling lang ako. Hindi ka pa nag-champion. 2025, hindi ako masyado tumutok sa shirt eh. Baka bumalik ako dito sa brand ko, sa Meekly. Okay, ano na lang ata to? Hindi ko siya natutukan ngayong taon. Bukod doon, syempre, yung iba pang mga sponsor something. Yung
Lintik na laban yun, one for the books talaga. Para may LSS ako dun one for the books. Yun ang ating unang reaction video ngayong taon 2026. Masaya ako na ito yung unang reaction video natin. One for the books. So anyway, yun lang. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Wala na akong sasabihin pa. Uupo na ako kasi nakakangali. Walang sandalan yung upuan ko. No? Maraming salamat sa panonood. Peace out.